Magandang umaga mga ka-chicken farming. Isa na namang question ang aking sasagutin sa video na to. My name is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. So, nandito sa YouTube channel yung tanong na kinoment ni Apolinario Cantina Jr. Ito ang kanyang mensahe. Babasahin ko. Sir, good day. Sir, tungkol sa egg ang question ko. Meron akong 4 na hen at 1 rooster. Nagpo-produce na sila ng egg. Meron ako na harvest noong November 1. Nagtry akong magluto noong November 21. 3 weeks na. Pagka-crack ko ng egg, may nakita akong red na parang blood. Ano kaya yun? Ibig sabihin ba lahat ng produce nilang egg ay mayroong ganon? Nakakahiya kung ibebenta pag may ganon. Bakit or baka di na umulit bumili? Sana mag-vlog mo po ang tungkol sa table egg versus breeder egg. Rhode Island Red po pala ang chicken ko. 10 months. Okay naman ang pag-produce ng egg. Minsan 4 eggs, minsan 3 eggs every day ang nakukuha ko. Medyo maliit pa nga lang ang egg nila. Salamat, sana mapansin, ilang araw ang produce na egg pag walang rooster na kasama versus sa may rooster na kasama. Para pambenta or pang household use. More power, sir. Apolinario Cantina Jr. Una, salamat Apolinario sa pagsubaybay sa YouTube channel ha. Pangalawa, salamat dahil sinuportahan mo ng detalye itong mga tanong mo, no? Makakatulong din kasi sa sumasagot kapag may kasamang detalye. Nabanggit ko sa mga previous videos ko na kapag nagtatanong, mas maganda talaga kung may backup na details kasi pag walang detalye yan, sasagutin ko pa rin yan, no? Pero generalized ang magiging sagot ko. Siyempre, hindi naman ako manghuhula, no? Hindi ko mahuhulaan kung ano yung mga detalye behind doon sa situation or yung question mo. So, isa-isahin natin yan. No? Isa-isahin ko yung mga tanong mo, Apolinario. So, congrats, meron ka ng Rhode Island Red na 10-month-old, 4 na babae, 1 lalaki. So, ang sitwasyon ganito, naka-harvest ka noong November 1. And then, after 3 weeks, you decided na magluto. Pero may nakita kang pula doon sa nakrack na egg. Ngayon nagtataka ka kung ano kaya yon, yung red na yon. Dugo ba yon? Dugo talaga yon, sign yon ng abnormal development ng embryo. Abnormal. Ay, ibig sabihin may normal development. Oo naman, no? Kailan ba nagkakaroon ng normal at abnormal embryonic development? Yan muna, no? Yan muna ang alam ko hindi mo tinanong yon, pero itinanong ko yon sa video na to at sasagutin ko rin yon dahil connected yun doon sa iniisip mo kung ano ba yung pula. Sige. Ang itlog, no? Mapaitlog yan ng manok, ng Muscovy duck, Peking duck o ng gansa o ng Bengala, pabo. Nangangailangan niya ng temperature between at least 36.8 to 37.5 degrees centigrade, para magkaroon ng normal na embryonic development. Kailangan consistent yon, no? Basta naglalaro ang temperature between 36.5 or 36.8 hanggang 37.5, magkakaroon tayo ng normal na embryonic development. Of course, kasama na doon yung tamang sukat ng humidity o yung presence ng moisture sa hangin. Sa unang 18 days, ang humidity requirement natin ay nasa 50 to 60%. Sa last 3 days, nasa 70 to 80%. So, ganyan ang mga temperature and humidity requirements when it comes to encouraging normal embryonic development. So, malinaw ngayon yan ha. O, doon tayo ngayon sa abnormal. Abnormal na embryonic development. Kailan ba nangyayari yan? Nangyayari yan kapag ang itlog ay nai-store
nakatago, na nakalagay sa isang lugar na ang temperature ay lampas 22 degrees pero hindi pumapasok doon sa binanggit kong 36.8 to 37.5. Sabihin na lang natin saktong 22 degrees, 23, sabihin na lang natin between 22 to 35 or 22 to 36. Kapag ganyan ang temperature sa pinaglagyan ng itlog, magkakaroon siya ng development pero abnormal ang development. Hindi siya matutuloy yung buong cycle ng embryonic development. Yung mga unang cycle, yun, natatapos niya. Kaya may nakita kang dugo no? Doon sa 3 linggong edad na itlog na niluto mo, may nakita kang na buong dugo. Nagkaroon siya ng development pero abnormal nga. At hindi matutuloy na yon sa pagiging sisiw. No? So tandaan ninyo, kapag in-stock ninyo ang itlog, kahit anong itlog pa yan ng anong poultry animal, kapag ang temperature ay between 22 to 36 degrees centigrade, yan, magkakaroon ng abnormal embryonic development. Hindi matatapos yung kanyang development. Parang ipapatikim lang sa'yo na pag flashlightan mo, akala mo pwede pala akong baka isipin mo, baka pwede pala akong mag-incubate ng itlog sa ilalim ng lababo Sinilip ko after 7 days, may nakita akong medyo mga mamula-mula, parang mga ugat, sign of life. Iyon ko nga sila dyan for 21 days. Baka iniisip nyo, pwede yung ganun kung may nakita kayong mamula-mula, may makikita talaga kayong mamula-mula kapag ang temperature ay above 22 degrees centigrade. Kaya sinasabi ko doon sa aking chicken farming seminar at sa iba kong mga video dito, binanggit ko na kung wala talaga kayong chiller na mapaglalagyan ng itlog, make sure hindi lalampas sa 3 araw ang pagkakastock ng mga itlog na yan. Kung ang stockan ninyo, taguan ninyo ay ilalim ng kama, lababo, ilalim ng hagdanan, or anumang parte ng bahay na ang temperatura ay between 22 to 36 degrees centigrade, mas maganda kung sagad na 3 araw lang ang pag-i-stock ninyo para may kataasan ang magiging embryonic development rate. Siyempre, kapag mataas ang iyong embryonic development rate sa ika-7 araw nung ikaw ay nag-candle, ibig sabihin may chance din na magiging mataas ang iyong magiging hatchability rate. Konektado yan, no? Sa 100 itlog na inilagay mo sa ilalim ng lababo, kapag in-stock mo sila doon ng halimbawa 2 linggo, ako na nagsasabi dahil ginawa ko na yun noong 2020 ginawa ko, pinaabot ko pa nga ng 1 buwan, 4 na linggo. Ayun, below 50%, below 40% actually ang naging experience ko noon. Bakit ko ginawa yun? Mayroon naman ako mapaglalagyan chiller. Ginawa ko yun para mayroon akong sariling version ng kwentong experience based, no? Para kapag may nagtanong at naging sakto yung example experience ko na yun, ang dating niya ang introduction ko ay based on my experience, no? At hindi dun sa base experience ni Pedro, ni Juan, hindi. Baka makalimutan ko pa nga yun kapag experience ng iba. Kapag na-experience mo, hindi mo makakalimutan yan no? Ready-made ang example sa ulo natin pagka ganun. So anyway, going back. So, ano naman ngayon ang dapat gawin para maging normal ang embryonic development naman ng itlog? So, kailangan i-store natin yan sa isang environment na ang temperature ay naglalaro lang sa pagitan ng 12 hanggang 18 degrees centigrade. 12 to 18. Hindi po pwedeng doon sa loob ng refrigerator. Lalo't higit hindi pwede sa freezer. So saan nilalagay? Chiller, no? Di ko lang kung napansin na ninyo, halimbawa ito ang refrigerator ninyo. Nahahati yan di ba? Yung sa depende siguro sa ref, Yung sa akin, kalahati dito, ito yung buong 2-door yan. Ito yung freezer, ito yung ref. Pero yan, nakalahati yan. Sa baba, nandito yung chiller, no? Mas malamig dun sa upper half kaysa sa lower half, no?
Kaya sa chiller nilalagay kasi between 12 to 18 degrees centigrade ang nandun. Doon sa upper half ng refrigerator, between 2 to 8 degrees centigrade ang temperature niyan. Mababa ang nagiging embryonic development based na rin sa aking experience at hindi lang sa sinasabi ng aking napag-aralan kapag ang temperature ay nilagay mo sa below 12, no? Kapag nag below 12 degrees di below 12, kapag nag below 8, no? Below 8 degrees centigrade, mababa na ang embryonic development rate. Meron pa rin namang makakasurvive pero mababa na, no? Kung nagbi-business tayo, we cannot afford yung mga mabababa na hindi dapat mababa. Kakaunting mabebenta natin pag nangyari yun, di ba? So, kaya inaral ko ang mga yan. Theory at saka sa experience din, no? Inalam ko kung yung pinag-aralan ko ba ay nangyayari sa totoong buhay. So, kaya pala experiment tayo. May sarili tayong research and development sa Alpha Adventure Farms kahit pa tayo ay isang smallhold poultry and livestock farm. So, ulitin ko yung mga temperatures na pinagbabanggit ko ha. Para ma-encourage ang medyo may kataasang embryonic development, kung mag-i-store tayo, dapat between 12 to 18 degrees centigrade. Kung naman in-store mo yan below 8 degrees centigrade, asahan mo na ang may kababaang embryonic development. Kapag ka naman higher than 22 degrees centigrade but lower than 65 degrees, lower than 36 degrees, no? 22 to 36, magkakaroon ng abnormal embryonic development. Kung gusto nating mag-store sa tamang temperature, siguraduhin natin between 12 to 18. Kung magpapapisa naman tayo, dapat between 36.8 hanggang 37.5. 36.5 to 37.5, yan. Negligible naman na yung 0.3 degrees centigrade na difference sa baba ng 36.8. Okay? Ano pa ba yung mga tanong dito ni Okay. Nakakahiya kung ibebenta pag may ganun. Mag-a-agree ako sa iyo doon. Kasi hindi lahat ng buyers mo ay naiintindihan yung ganun. Kasi baka isipin nila, sira na itong itlog na to, may pula may ugat-ugat. No? Hindi kaya galing sa ganitong bansa ito, yung bansang gumagawa ng ng artificial na itlog. No? Alam nyo na yun. No? So, para hindi ka na maobliga dun sa katakot-takot na pag-i-explain kapag may customer kang nagtanong, ba't kanya naman mga itlog na binenta mo may pula-pula? Para wala nang ganong explanation. Kung magbebenta ka, dapat yung mga walang kasamang rooster. For table egg production, wag nang samahan ng rooster. No? Kasi kahit nasabihin natin fresh ang mga binenta mo, no? Mga na-harvest mo for the past 3 days, kung yung bumili naman sa'yo, hindi naman yung lulutuin for the entire week yon, tapos nagkataong hindi sa chiller niya nilagay, sa ilalim lang, sa taas lang ng mesa o doon sa lababo ng kusina, baka mamaya magkaroon na naman ng abnormal embryonic development yon, mamuuna naman yung mga ugat, dugo, no? Sasabihin sira yung mga itlog mo or pangit yung mga itlog dahil may ganun silang kulay, no? Mas maganda kung magte-table egg ka yung walang kasamang rooster. Minsan kahit pa ipinaliwanag mo, kahit pa i-send mo sa kanila itong video na to, may mga taong sarado utak, no? Sasabihin, after nilang panoorin tong video na to, sasabihin, basta sira ang mga itlog mo, no? May ganong tao, no? No amount of explanation is enough. Okay, sana ma-vlog mo po ang tungkol. Na-vlog na natin, sabi mo dito may kaliitan ng mga itlog nila. Gusto ko malaman ilang grams, no? Kasi baka mamaya naliliitan ka pa doon sa large na pala, pero ang dating sa'yo maliit pa rin, mo, timbangin mo yung mga itlog, no? I-comment mo kung ano yung average nilang grams para masabi ko kung oo, small pa nga yan, oo, PV size tayo, oo, medium, hindi, XL na yan, extra large na yan, no? Uy, jumbo pa nga yan, nalilitan ka pa sa jumbo, no? Yung mga ganon. Yan. So, pag 10 months kasi, dapat nakakakuha ka na ng large, no? Large sized egg.
meron akong separadong video para doon sa sukat ng mga sizing at kasama yan sa chicken farming seminar video ko, no. Pag nag-register ka sa chicken farming seminar, 4 na oras na video yun. Ready-made na yung video, panonoorin mo na lang. Matututunan mo doon, maririnig mo sa akin yung listahan ng kung ilang grams ba para masabing peewee, small, medium, large, extra large, jumbo. Okay, so yung egg production naman ng 4 mong inahin, hence, ay maganda naman. 4 ang nangingitlog mo at minsan nakaka-harvest ka kamo ng 3 at saka 4 na itlog. Katanggap-tanggap naman, and that is as expected, no, kasi 10-month-old sila. Ang pinaka sukdulan ng kalakasan ng pangingitlog ng Rhode Island Red ay sa edad na 8.5-month-old. So 36-week-old pagka ganun, no? So in your case, yan, dapat kalakasan talaga nila. So tama naman yun yung bilang na naha-harvest mo. Ibig sabihin, tama ang iyong pagpapakain. Dahil kung tama naman ang edad ng mga yan, pero kumakain lang sila halimbawa ng kaning lamig, baka hindi ka rin makakuha ng 3 to 4 eggs a day. Gawa sa protina kasi ang itlog, no? So kung hindi sagana sa protina ang kinakain, paano siya magagawa ng itlog? Okay, ngayon, next. Ilang araw ang itatagalang na produce na egg pag walang rooster nakasama versus pag may rooster nakasama? Parehas lang ho, whether may kasamang lalaki o wala ang mga nangingitlog ninyo, yung ang tawag dito, shelf life ng itlog ganun pare-parehas lang din, between 3 to 6 weeks pwede mong i-store, kapag nasa ref, 3 to 6 weeks pwede mo pang pag nasa ref, hindi lang chiller, mas malamig sa ref, between 2 to 8 degrees centigrade sa ref kasi, tatagal siya ng 3 to 6 weeks. Ngayon, kung naman sa sa freezer mo nilagay, tatagal yan 1 year pag sa freezer, on a separate video, papakita ko sa inyo paano yung freshness test ng itlog gamit ng tubig on another video. So, final word of advice ko sa iyo, Apolinario, kung ikaw ay nasa egg production business, magbenta ka ng itlog ng mga inahing walang kasamang rooster para hindi mo na makita ang sarili mo doon sa anggulong kailangan mo pang ipaliwanag kung ano yung dugong nakita ng customer mo. Di bali sana kung lahat ng customer ay tatanggapin ng paliwanag, baka makatsyempo ka ng 3 oras mong pinaliwanag at ang dulong banat lang niya ay basta ripan mo ako. Panis yung itlog na binigay mo, may dugo nag-effort ka sa paliwanag pero hindi pala nag-register sa tenga niya, So ganun na lang ang gawin mo, at ibenta mo kaagad after 1 week. Kung po pwede yung mga na-harvest mo daily nare-release mo, kung po pwede nga lang, pero 4 lang ang nangingitlog mo, hindi ka makakabuo ng isang tray kada araw, pero kung magbebenta ka ng table egg, yung mga na-harvest mo siguro for 3 to 5 days ganyan, sa kalahati hanggang sa mahigit kalahating tray na rin naman yun, at advisean mo na rin sila na kung hindi nyo po maubos yan within 1 week, lagay nyo po sa ref. At least, kung walang kasamang rooster ang mga yon, hindi ka na nangangamba na naku po, naubos na kaya nila. Baka naman nagkaroon na naman ng abnormal embryonic development, may magte-text na naman, may dugo daw yung mga itlog. Para wala ka nang pinangangambahan ganon. At para kompleto ang iyong kaalaman, syempre, sa pag-aalaga ng manok, kasi ang tinanong mo dito is tungkol lang sa itlog. Hindi naman po pwedeng magpa-seminar ako sa video na ito. Mag-register ka na lang at kayong nakikinig sa aking chicken farming seminar para hindi lang yung programa patungkol sa topic na to ang matututunan ninyo, kundi lahat ng mga programa ko sa chicken farming ay marinig at matutunan ninyo. Technology transfer ang mangyayari nun. Okay? So, ayun, nasa description box ang link. Mag-register within the day to day ay maaprobahan ng inyong account. So, yun na muna. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.